Ayan, nasa linya na. Atin na hong makasama sa ating programa ang chairman po ng Committee on Finance at siya ring chairman ng nilikha na ad hoc committee ng Senado, si Senator Sherwin Gatchalian. Hi sir, magandang hapon po. Sally, magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Good afternoon. Okay. Sir, una muna, no, dahil ang dami nga nag-aalala dito sa ating sitwasyon ngayon dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, maaari daw next week, umabot na ba ng 120 o 130 per liter ang diesel. Yung pong isang policy analyst na si Professor Emmanuel Leyco, ang sabi niya, ang ating daw bansa ay nasa state of economic emergency at nananawagan sa gobyerno na immediately isuspend na po yung fuel tax at i-consider yung bagong wealth taxation para ma-offset yung revenue losses. Your comment on that, sir? Well, magaganda yung mga suggestion. Napanood ko yun, yung interview ni Professor Leyco. Magaganda yung mga suggestion niya. Yung excise tax, meron na tayong batas dyan. Kaya anytime, kung gusto ng ating Pangulo, base sa kanyang pag-aanalisa, ay pwede nang isuspend yung excise tax. So yan ay nakahanda na, standby authority para sa ating Pangulo. Anytime pwede na nang gamitin yan. Ang base sa computation namin, sa computation ng DOE, nasa average na of $80 for the last 30 days. Itong nakikita natin. So, pwede nang gamitin ng Pangulo kung kakailanganin na. At pangalawa, yung wealth tax naman, ito bagong suggestion to. At kahit na-implement natin to, matatagalan dahil ibang ibang mekanismo to no? So, magandang suggestion pero hindi kayang i-implement kaagad. Pero sir, yung pag-reduce or pag-suspend ng excise tax sa langis, ang sabi ni Leyco, dapat daw, wag nang hintayin pa yung technical triggers tulad nga ng dapat $80 per barrel for 30 days before suspending or cutting fuel excise tax. Makakapagpatindi pa daw yon ng paghihirap na ating mga kababayan. So sabi niya, let us not wait for the 30 days. Parang ASAP gawin na yon ng gobyerno. Maraming pwedeng gawin at ginagawa na rin ng gobyerno in fairness to government. At talagang kailangan balansehin rin yung mga pwedeng gawin. So nakita ko naman, for example, nagre-release na ng Pantawid Pasada via DSWD sa ating mga PUV drivers, tricycle drivers. So ito ay isang mekanismo rin, yung tinatawag nating subsidies. Pangalawa, nakita ko rin na nagbaba sila ng pamasahe sa LRT, MRT, at magbabawas rin ng singil sa North Expressway dito sa amin at sa South Expressway. So, kumbaga ginagawa rin ng gobyerno dahan-dahan yung mga pwede nilang gawin. Dahil tandaan natin, pag binawasan ng excise tax, mayroon din tama to sa koleksyon ng gobyerno. At pag mabawasan ng koleksyon ng gobyerno, pwede rin mabawasan yung subsidiya, pwede rin mabawasan yung mga basic services na ibibigay. So, ginagawa muna, kumbaga, ginagawa strategically kung ano yung pwedeng gawin nang hindi makakaapekto sa koleksyon ng gobyerno. Pero kung kailangan talagang gawin ngayon, naka-standby na yan at pwede nang gamitin ng ating Pangulo. Kagaya nga sir, may banta na yung transport sector ng nationwide transport strike o tigil pasada next week. So ano to? Dahil ba hindi pa enough yung nagiging tugon ng gobyerno o ano ba masasabi ninyo? Dapat bang medyo maging patient enough muna ang transport sector dahil may ginagawa namang hakbang ang pamahalaan? Well, naintindihan naman natin, Sally, dahil nga sila yung pinaka-apektuhan nitong pagtaas ng presyo ng langis. Kung may isang sektor na araw-araw kumakarga ng langis, sila yon. So talagang ramdam nila kaagad yung pagtaas. At kaya nga pagbigay ng subsidiya, sila rin yung pinakauna sa pagbibigay ng subsidiya. Kaya i-monitor namin yung pagbibigay ng subsidiya, gaano kabilis, at ito ba ay nakakatulong sa ating mga PUV drivers, at of course importante yung sustainability. Dahil kung tumagal to, importante masustain rin itong pagbibigay ng subsidiya. So minamonitor namin mabuti at ito rin yung trabaho ng ad hoc committee na ginawa
para masigurado natin na yung strategiya ng gobyerno ay buo na at may pondo, no? Kasi yung strategiya, ang pinaka-importante sa strategiya yung pondo. So titignan din namin kung sapat pa ang pondo ng gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. Also, although sir, ano ba to? Nabibigyan ba tayo ng konting pag-asa? Kasi merong sinabi si President Donald Trump na he was considering winding down military operations against Iran, that the United States is temporarily eased sanctions sa Iranian oil shipment to stem a global supply crisis. Ito ba something na good news or hindi pa rin tayo pwedeng nating panghawakan itong naging pahayag na ito ni US President Donald Trump? Actually, napakahirap magsabi dahil ang nakakaalam lang kung anong mangyayari at anong gagawin ay Amerika, no? In fact, kung titignan natin yung mga news reports sa international, talagang napakahirap dahil itong ginagawa ng Amerika, sila lang nakakaalam. So ako naman, ang aking pananaw sa ngayon, dahil nga uncertain pa o hindi natin masabi, magplano pa rin tayo. Dahil hindi natin naman, sa kabilang banda, hindi natin alam rin kung anong gagawin ng Iran. No, sinabi ng Amerika na wala na silang mga missiles, drones, pero hanggang ngayon tuloy-tuloy. Nung isang araw lang, binomba yung pinakamalaking natural gas plant sa Qatar. At yan din makakaapekto sa atin kasi nag-i-import tayo ng natural gas or LNG galing sa Qatar. So, nasa punto pa tayo ngayon na mahirap sabihin. Importante lang i-monitor natin yung situation at hopefully humupa na itong conflict. Sir, may magagawa ba tayo para mabawasan yung pagiging dependent natin sa imported na langis, sa imported coal para to fuel power plants? Para every time na nagkakaroon ng ganitong problema, hindi tayo sobrang apektado. Kasi may mga nananawagan na it's about time na kumbaga mag-invest na yung gobyerno sa renewable energy, lalo na sa geothermal power plant instead of depending on imported coal. May pagkukulang ba tayo na alam natin may mga nangyayari sa mundo na madali tayong maapektuhan dahil sa pagiging dependent natin sa mga pag-import nga ng coal o kaya na langis? Tama ka dyan, Sally. Talagang napakaganda yung tanong mo na meron talaga tayong magagawa. Unang-una, pag titignan natin ang petrolyo, almost 80% ay pumupunta sa transportation. At yung importation natin ng petrolyo, almost 90% galing Middle East. Isang lugar lang ang pinanggagalingan ng petrolyo natin. Kaya kung transportation ang gumagamit, ang importante ngayon, in the next few years, mahikayat natin ang ating mga kababayan mag-transition na sa e-vehicles or sa hybrid. Dahil ang importation natin ng petrolyo pumupunta sa sasakyan eh. So hanggang gumagamit ang sasakyan ng gasolina at diesel, talagang mararamdaman natin ang impact ng pagtaas ng petrolyo. Kaya dapat slowly, hindi nga slowly, dapat bilisan natin yung transition to e-vehicles. At nakita ko naman marami ng tao ngayon ang nagta-transition to e-vehicles. No? So dapat lang mahikayat pa natin, magbigay pa tayo ng tax incentives or magbigay pa tayo ng iba pang mga incentives para mahikayat natin sila mag-transition. Pangalawa, pagdating sa kuryente, actually, maliit lang ang ginagamit nating pagdating sa kuryente, ang petrolyo maliit lang ang ginagamit natin. Karamihan ng diesel pumupunta sa mga isla. Pag pumunta ka sa kahit anong isla sa bansa natin, diesel pa rin ang ginagamit. Yun ang dapat palitan. Kasi ako sigurado ako ngayon, may malaki ang banta ng brownout sa mga isla natin dahil napakamahal ng petrolyo. At dahil hindi naka-budget yan, mayroon talagang bantang magkaroon ng brownout sa mga isla o mataas ang sisingilin naman sa kanila. Na usually yung mga isla na yun, sir, mga tourist destination pa, yung iba. Correct. Diba? Tama ka dyan. Kagaya ng Siargao, El Nido, even Boracay. Sa Malay, Boracay ay diesel powered pa rin. So, yan, makaka-apekto talaga. So, ang punto natin, dapat ang transition taon-taon ginagawa natin, hindi dahil ganitong krisis saka lang natin iniisip na magta-transition tayo.
Dapat taon-taon na nagta-transition tayo. Sir, pabor ka rin ba sa mga pananaw ng iba na it's about time to repeal oil deregulation law? Kasi ngayong deregulated, anytime na gusto magtaas ng mga oil company, pwede sila magtaas. Nung una kasing objective, dumami yung player sa oil industry para magkompetensya sila. Pero hindi nagkokompetensya, halos pare-pareho sila ng taas ng presyo. So may nakikita ka bang basihan doon sa ilan na nagsasabing it's about time to repeal oil deregulation law? Actually, Sally, nag-file ako ng batas to amend the oil deregulation law. Nag-file ako ng bill. At ang aking bill ay bigyan ng kapangyarihan na ang gobyerno na tingnan yung presyo. Kasi ang nangyari, nung dineregulate natin, pinagbawalan din natin yung gobyerno tingnan yung presyo. Wala nang responsibilidad yung mga oil companies na i-declare yung presyo. At yan nagkakaproblema dahil hindi natin alam kung mahal yung bili nila, mura ang bili nila. Basta kung ano i-charge sa atin, yun ang babayaran natin. So, pabor ako na dapat amendahan yung oil deregulation, no? Lalo na sa mga ganitong panahon ng krisis na ang gobyerno dapat meron siyang visibility, may mata siya sa ganitong mga sitwasyon. Oh, naalala ko sir nung panahon na yun, 'di ba, yung may Petron pa na government ang government na nagpapatakbo. So merong matatakbuhan ng tao na mas mura sanang gasolina kung meron pang pag-aari ng gobyerno na gasoline station or oil company. Oo, dati kasi lahat is government. Government nag-i-import. In fact, Petron dati, gobyerno yan. So, government nag-i-import. Nung diniregulate natin, binigay natin sa kamay ng pribado, tama naman yun para sila mamuhunan. Pero ang nagiging problema pag ganitong talagang mabilis yung pagtaas ng presyo ng langis, wala tayong control at visibility kung magkano yung ini-import na petroleum. Kung ano lang isubo sa atin, bibili natin. At hindi naman pwedeng samantalahin ng mga oil companies yung ganitong sitwasyon. And sir, sa panahon na ito, dapat ba yung mga kumpanya, magkaroon sila ng tinatawag na corporate social responsibility? Buti po may ilang mga gasoline station na salip daw na magtaas, nagbaba pa ng presyo. May ilang ding food processor, ang sabi magkakaroon sila ng freeze price, Yes. hindi sila magtataas. So sa panahon na ito, dapat may kayat ho yung mga iba't ibang negosyo na maging responsable naman at tumulong sa ating mga kababayan. Ako, ang pananaw ko dyan, dapat may konsensya sila eh. Huwag nilang samantalahin yung sitwasyon dahil bigyan kita ng konkretong halimbawa. Pag nag-import sila ng lumang presyo at itago nila sa kanilang mga tangke at huwag silang magbenta, ang presyo tataas at tataas eh. Tapos pag tumaas saka sila magbenta, doon tayo magkakaroon ng problema. So kaya nga dapat mayroon silang konsensya na huwag mag-hoard, huwag wag taasan yung presyo kaagad. Kung lumang stock yan, wag mo namang ibenta sa bagong stock na presyo. So, kasi marami talagang mahihirapan. At yun naman ang nawala sa kapangyarihan ng gobyerno ngayon dahil nga di makita yung presyo, nagmamakaawa na lang tayo sa kanila at humihingi ng konsensya. Pero kaya nga gusto ko ibalik yung kapangyarihan ng gobyerno na magkaroon ng kapangyarihan, tingnan yung presyo, tingnan yung inventaryo, pag-report sila kung ano yung kanilang binibili. Hindi naman natin sinasabi na i-ban mag-import, no? Ang sinasabi natin, i-declare nyo kung magkano. And then may proposed bill kayo dyan, sir. Meron. Yun Yun ang gusto natin. Kasi nung chairman tayo ng Energy Committee, nakita ko yun yung problema eh. At yung gobyerno lang, laging nagmamakaawa. Di naman pwedeng nagmamakaawa tayo dahil para tayong nasa mercy ng mga oil companies. And then sir, bilang chairman ng nilikha na ad hoc committee, yung meeting or hearing nyo on Tuesday, yun po not in aid of legislation? In aid of legislation rin yan, pero ang output niya is recommendation to the Senate President and also to the President. So ang pakay nitong ad hoc committee ay i-consolidate lahat ng mga reports manggagaling sa iba't ibang committee, no? For example, Committee on Migrant Workers, Committee on Energy, Committee on Agri, i-consolidate natin lahat 'yan.
At yan ay ibibigay natin sa Senate President at sa Pangulo. Dahil ngayon kanya-kanyang hearing eh. No? At tama naman yung kanya-kanyang hearing. Pero marami kasing tinatawag natin criss-crossing topics. Bigyan kita halimbawa, Sally. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ang apektado rin dyan ay yung logistics ng mga pagkain. So, pwedeng tumaas ang presyo ng pagkain dahil magtataas yung presyo ng trucking. Magtataas ang presyo ng mga logistics company. So, apektado rin ang presyo ng pagkain. Nabalitaan ko na sa Strait of Hormuz, dumadaan rin dyan mga fertilizer companies. So, dahil hindi sila makadaan, 20% ng fertilizer ng buong mundo nawala. So, apektado rin yung food security natin. So, dapat i-consolidate ng ad hoc committee itong mga ganitong mga senaryo at humingi na rin sa mga ehensya ng iba't ibang senaryo. Nagkaroon kami ng scenario building at sabi namin sa ahensya, paano kung tumaas ng 200 ang presyo ng langis? At paano kung talagang totally wala ng langis manggagaling sa Middle East? Ano ang gagawin ng ating bansa? So, ganun mga worst case scenario dapat pinag-iisipan natin. So, ang invited ho doon sa hearing ng ad hoc committee, mga taga-executive and then yung mga iba't ibang chairman ho ng committee sa Senate, andun din. Yes, member ang mga iba't ibang chairman at dahil iba't ibang chairman, mayroon din silang mga iba't ibang pananaw, so member sila. At i-consolidate lang na ad hoc committee yung kanilang mga recommendations. So may target kayo, sir, kailan nyo makonsolidate yun at kailan ma-submit kay SP Soto yung inyong recommendation? In 2 weeks, ang target ko in 2 weeks, kailan mag-submit na dahil may sense of urgency kasi mabilis yung pangyayari. So Tuesday magkaroon kami ng hearing, another hearing on target namin, another one on Thursday para marinig naman yung private sector. Hopefully the following week i-consolidate na namin yung report. So sir, ito initiative ng Senate para makatulong paano i-address, mabilisang makatugon ang gobyerno sa sitwasyon natin ngayon. Yes, kasi lahat to, Sally, at the end of the day, kailangan ng pondo. Kung ang intervention kailangan ng pondo, then dapat rin ang Senado alam kung magkano yun. So tinitignan rin namin ngayon ano ba yung mga pondo pwede nang gamitin ngayon. At kung kulang pa rin, kailangan ba ng supplemental budget? So yun ang tinitignan rin natin. Kasi meron na nag-file, sir, di ba, na proposed bill para sa supplemental budget. Correct. So titignan rin natin yung ano bang punto na kakailanganin na natin yung supplemental budget. Naku, kulang tayo sa oras, pero bago ako matapos, sir, bumisita kayo doon sa Pag-asa Island. Yes. Briefly, ano po yung inyong nakita doon at ano po yung inyong ipinangako na maibibigay na tulong sa pangangailangan ng ating mga kababayan na naninirahan dyan po sa Pag-asa Island? Well, Sally, dapat maintindihan ng ating mga kababayan na ang Pag-asa Island, maliit na isla pero napakahalagang isla dahil dala-dala nila yung ating soberenya at pagproprotekta ng teritoryo. Kaya importante na yung mga naninirahan doon ay mabigyan natin ng mabigyan natin ng basic services, yung mga services na kakailanganin ng kanilang mga pamilya para mabuhay ng maginhawa doon sa lugar. So, nakita ko na dapat ma-improve pa yung mga eskwelahan, ma-improve yung mga health facilities, at tutulungan rin natin sila doon sa kanilang munisipyo. Napunta ko, Sally, walang munisipyo, nag-iba binagyo at hindi na na-repair for many years. So, tutulungan rin natin sila sa kanilang munisipyo dahil symbol of governance yun. So, ito yung mga bagay na napag-usapan namin doon. At of course, yung Coast Guard, very active ang Coast Guard doon at dapat masuportahan rin. Pero sir, on the way to Pag-asa Island, may mga narinig ba kayo na mga, di ba? Meron. Warning. Warning na you are entering Chinese airspace at nagbibigay rin ng mga warning. Pero tuloy-tuloy naman kami, yung piloto naman kabisado naman yung ganyan tuloy-tuloy. At nakita rin namin, ako with my own eyes, yung Chinese Coast Guard at Chinese militia na nandoon. No? So talagang mainit ang sitwasyon doon. Hindi lang mainit sa weather, mainit talaga yung sitwasyon doon. Ang init nga doon. And sir, siguro yung pagbigay natin ng tulong, mapalakas kasi talagang teritoryo natin yun, di ba? So, yes.
lalaanan ng pondo at tulong yung mga naninirahan doon, lalo na Yes. yung mga Coast Guard na nagbabantay ho doon. Correct. Yung mga pamilyang nandoon, sumisimbolo yan na sa atin ang Pag-asa Island at Kalayaan Island Group. Yung kanilang presensya doon ay simbolo ng jurisdiction natin. Kaya importante na yung paninirahan nila doon ay masuportahan natin dahil siyempre kung aalis sila doon, wala na tayong, 'di ba, presence and possession, no? So importante na masuportahan natin yung kanilang paninirahan doon. At basic lang naman education, health, governance, yun naman ang kanilang hiling sa ating pamahalaan. Nako, on that note, alam ko napaka-busy ninyo at pagod pa kayo doon sa inyong biyahe kahapon diyan sa Kalayaan Island. Marami pong salamat sa oras niyo, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat, Sherry. Thank you. Okay, yan po mga kaibigan, si Senate Committee on Finance Chairman Win Gatchalian.